ng Marcos resign at kanyang ibinulgar na wala ng solid north. Wala na nagmamahal kay BBM sa Ilocos Norte. Hindi na solido at talagang supporter ang mga taga Solid North, mga kabibig North Luzon. Wala na. Kung itong si Sandro Marcos, kung tatakbo daw, wala talagang buboto. Meron lang yung mauuto at mabubudol nila. Naku, kabibig, iba yan mga statement ni ni Chavez Singson ha. Talagang malakasan talaga yan. Kaya nananawagan si Chavez Singson ng resign. Marcos, resign. Paano yan, kabibig? So eto, mga kabibig, ang ilang mga parte ng interview at press con ni Chavez Singson kanyang umaga na kung saan kanyang ibinulgar na, ako, wala nang solid north. Ito na, kabibig, oh. Bilang isang Ilocano, ano po ang ipapayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasinungalingan yan. Agoy. Wala nang solid north dahil nakikita, ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocos from the poorest to the fifth richest now in the country? Bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Agoy. Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ng equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocos Sur, lahat ng ospital libre. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Hala. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Hala, wala Bilang nang isang solid Ilocano, north. ano po ang ipapayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po Nabudol ang kami. Ilocos Wait muna, para kabibig, sa ha? mga Marcos? Wait muna, kabibig. Ano muna natin? Bilang Kasinungalingan isang yan. Ilocano, Ito. Wala nang Ito na, ha? Ito yung next natin. Nabudol kaming lahat. Ito na. Nabudol kami lahat. Agoy. Kaano nagsimula, Gop, yung pag-atras po ninyo sa Pangulong BBM? Paghahamon niya sa China. China, laking tulong sa atin ang China. Kaibigan natin ang China, kapitbahay natin, walang ibang tutulong kundi sila. Wala tayong laban dyan. Ba't niya hamunin? Damay tayo lahat dyan pag ginera tayo. Lahat. Nabudol kami lahat. Nako, yan na. Nabudol tayong lahat. So, eto, kabibig, yung full interview ni Congressman ni Chavez Singson na nakakagulat daw. Kasi dawit daw ang pamilyang Marcos sa flood control. Ito na. 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. Ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Yan. Walang isang salita ang ating presidente, mga kabibig. Yan ang sabi ni Chavez Singson. Naku, grabe naman yung ni Chavez Singson. Grabe naman yung walang salita ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakaka-offend naman yan, Chavez Singson. Paano na lang yung ibang mga followers natin dyan na solid BBM? Baka ngayon ay binabash na si Chavez Singson at sasabihin na, naku, yan Chavez Singson, nagpaparamdam lang yan. Takot lang yung madamay tungkol sa flood control project. Hindi po naman. Ito na si Chavez Singson. Balikan natin. 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. Ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Tama. Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalian niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ng mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako corrupt, pakukulong ako. Ang leadership is sacrifice. Maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil tigaron po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon, ang the biggest contractor aside from the Vizcaya. DBM gagawa ng project upon the instruction of the President. I-re-review muna, magre-review dyan, Presidente.
ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer kako dahil minensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. BBM daw, it's Ito muna. flood control. Ano ba Huwag na tayo yan? lumayo. Dahil yung as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Eh sila ang contractor nila eh. Ba't pa ibistigan nila muna yun? Andun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila. Ng pagbabansya na ano man yung flood control project. And ngayon sinasabi ng mga congresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga kakiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin niyo damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutuusin mo, same dog, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya dyan? 10 beses mo palitan speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng korap na mapasyal. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Please ka po sa daily communication. Pakilan daw muna po ni Eddie. Anyway, parang po po, usap po si Mayor Magalang ngayon ng Naga. And his comment was like, sa House at sa Senado, you can divide the members. Isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot ng daw po, sabi niya, walang para sa bayan. Para ni Duterte, para ni Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction ko sa comment ni Magalang? Ano yun? Paano? Bakit wala daw para sa bayan ng tao? Parang it's either pro Duterte ka or pro Marcos. Meron bang nasa gitna? Para sa bayan. Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin mga korap. Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din eh. So pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Madam Chair. Good afternoon po. Ang question ko po, ay Janice Salida po from Boulevard. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinag-uugutan nyo ng statement po muna yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement nyo na walang okay. isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalian niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ng mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita?
Nakakaya kayo. Sila lang may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga opisyal doon? Ang mayor dati doon, si Mayor, yung pinsan nila, Michael Kion. Tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila, mabuti na dalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, nakaupong mayor ngayon sa Lawag. Sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa si Sandro yung kontraktor nila, bago mayor. Ito, galing sa Rappler to, hindi galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor. Nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako makadiwala doon, totoo pala. Kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimutan na kami. So, mismo pinsan niya nagsabi, they will just use you, Manong, nagpapagod ka raw, sabi sa akin. Totoo ka. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon?